Marshall Peak, Kabanata 5077. Isa siyang artifact refiner. Sinabi ni Zagu kay Yang Kai na sisingilan nila ang 10,000 black ink coins para sa bawat artifact, na isang mabigat na presyo sa opinyon ng huli. Gayunpaman, direktang dinobol ni Zagu ang presyo sa harap ng mga feudal lord ito. Ang kanyang mga intensyon ay halata. Kung hindi siya nagsisikap ng husto para mangyari ito. Siya ay natural na hindi handang gumawa ng anumang bagay na hindi magdadala sa kanya ng anumang mga benepisyo. Sa ganitong paraan, para sa bawat artifact na ginawa, kailangan lang niyang bigyan si Yang Kai ng 7,000 black ink coins ayon sa kanilang kasunduan. Sa kabilang banda, makakapagbulsa siya ng 13,000 black ink coins. Mas kikita siya kaysa kay Yang Kai, na siyang talagang gumagawa ng mga artifact. Napagtanto na niya na ito ay isang magandang pagkakataon sa negosyo ng ginawa ni Yang Kai ang mga artifact para sa kanya. Bilang isang feudal lord, natural niyang hinanggad ang kanyang sariling teritoryo. Gayunpaman, mangangailangan iyon ng maraming black ink coins. Bagamat nakasali na siya sa hindi mabilang na mga laban sa buhay at kamatayan sa larangan ng digmaan, hindi pa rin siya nakakaipon ng sapat na kayamanan. Kung magagamit niya ng husto ang pagkakataong ito, matutupad ang kanyang pangarap. Ang isang feudal lord na may sariling teritoryo ay lubos na naiiba sa mga walang teritoryo. Ang mga maingay na feudal lords sa Grand Hall ay galit na galit sa katotohanan na si Zagu ay humiling ng napakataas na presyo, ngunit ang isang walang tibon na si Zagu ay humakbang patungo sa kanyang sariling upuan at mahinahong sinabi. Ang bawat isa sa inyo ay pinapayagan lamang na makakuha ng isang artifact. Nang marinig iyon, natahimik silang lahat. Sumimangot ang isang feudal lord. Ano ang ibig mong sabihin, Zagu? Nakangiting sumagot si Zagu. Tulad ng sinabi ko, nagpalitan ng tingin ang mga feudal lords dahil wala silang ideya kung bakit nagkaroon ng ganitong paghihigpit si Zagu. Bawat artifact ay makakakuha sa kanya ng 20,000 black ink coins, kaya dapat ay higit na masaya siyang makakuha ng higit pang mga order para sa paggawa ng mas maraming artifact. Bakit niya lilimitahan kung magkano ang maaari niyang kitain? Sinulyapan sila ni Zagu na may tame time na ekspresyon. Sa tingin ba ninyo lahat ay maaari siyang magpatuloy sa paggawa ng mga artifact para sa iyo magpakailanman? May naisip ang feudal lord na may mga pakpak sa likod habang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ibig mong sabihin. Itinuro niya ang kisame. Magiliw na tumanggo si Zagu. Mahigit 10 taon na ang nakalipas, biglang ipinatawag ng Royal Lord ang lahat ng human artifact refiner sa Royal City. Ang lahat ng Black Ink disciples na may alam tungkol sa artifact refining ay natipon na. Sigurado akong alam mo na mayroon akong Black Ink disciple noon na isang artifact refiner, kahit na hindi siya masyadong magaling. Sa kabila ng kanyang kakulangan sa kakayahan, kahit siya ay ipinatawag. Narinig nating lahat ang mga alingaw-ngaw tungkol sa kung ano ang nangyayari sa Royal City, na ito ay isang proyekto na magsesecure sa kinabukasan ng Black Ink Clan, kaya hindi pinapayagan ang kahit kay-titing na kapabayaan. Ang mga Black Ink disciples na may kaunting alam tungkol sa artifact refining ay ipinatawag na lahat, kaya paanong si Yang Kai, na isang dalubhasa sa artifact refining, ay ma-exempt. Ang dahilan kung bakit siya ay malaya pa rin ngayon ay ang balita ay hindi kumalat. At saka, nagpapagaling pa si Master Territory Lord. Kung tama ang espekulasyon ko, kapag natapos na ang pag-recover ni Sir Territory Lord at nalaman na si Yang Kai ay isang artifact refiner, ipapadala niya siya sa Royal City para makibahagi sa proyektong iyon. Kapag dumating ang oras na iyon, walang makakatulong sa iyo na gumawa ng mga artifact kahit gaano pa karaming black ink coins ang mayroon ka. Lahat ng sinabi niya ay makatwiran at kilala, kaya't tumanggo ang mga feudal lord bilang pagsang-ayon. Nang mapagtanto ang sitwasyon na kanilang kinakaharap, ang mga hindi gustong magbayad ng 20,000 black ink coins ay nahuli sa isang dilema. Kung ipinadala si Yang Kai sa Royal City, wala ng artifact refiner na maaaring gumawa ng mga artifact para sa kanila. Noon lang, isang feudal lord ang nagtanong. Zagu, gaano katagal bago siya makagawa ng artifact? Mga 2 hanggang 3 buwan. Sagot ni Zagu at sinulyapan sila. Mayroong higit sa 10 sa inyo dito. Sa madaling salita, masisiguro namin na lahat kayo ay makakakuha ng artifact bago matapos ang pagpapagaling ni Master Territory Lord. Iyon ang dahilan kung bakit nakabuo ako ng paghihigpit na ito. Tiyak, walang nakakaalam kung kailan aalis si Master Territory Lord sa Black Ink Nest. Kung lalabas siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan, maaaring hindi makuha ng ilan sa inyo ang iyong mga artifact. Nang marinig iyon, sumigaw ang isang mapusok na feudal lord. Magbabayad ako ng 20,000 kung gayon. Gusto ko ng artifact.
Kasunod nito, sinabi ng isa pang feudal lord. Bibili din ako. Sa isang iglap, ang mga feudal lords sa Grand Hall ay nag-agawan upang mag-order. Dahan-dahan silang hinarap ni Zagu ng may ngiti. Matapos maayos ang lahat, sinabi niya sa mga feudal lord na ito na simulan ang paghahanda ng mga materyales at black ink coins. Pagkatapos, personal niyang nakita ang mga ito. Natuwa siya nang makitang nagmamadali silang umalis. Makalipas ang halos 2 oras, bumalik ang isang feudal lord at nagdala ng sapat na materyales at 20,000 black ink coins. Pagkatapos kunin ang mga materyales at black ink coins, nagtungo si Zagu sa kuweba at sinabi kay Yang Kai ang tungkol sa laki at mga kahilingan ng feudal lord. Kabisado sila ni Yang Kai, at pagkaalis ni Zagu, nagsimula siyang gumawa ng artifact. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Yang Kai sa kuweba at nakatuon sa pagpino ng mga artifact. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa cultivation resources dahil ihahanda ni Zagu ang lahat para sa kanya. Kinailangan lang niyang likhain ang mga artifact ayon sa hinihingi ng mga feudal lords. Sa bawat artifact na ginawa, bibigyan siya ni Zagu ng 7,000 black ink coins. Habang pinipino ni Yang Kai ang mga artifact araw-araw, mabilis na umunlad ang kanyang mga kasanayan sa artifact refining. Sa una, inabot siya ng 2 buwan upang makagawa ng artifact armor para kay Zagu, ngunit pagkaraan ng 2 taon, aabutin lamang siya ng 45 araw para gumawa ng ganoong artifact, at magiging mas mataas din ang kalidad nito. Gayunpaman, gumagawa lamang siya ng malalaking nakakasakit na artifact. Walang nag-order ng artifact armor. Tila ang mga Black Ink clansmen ay mahilig sa mga nakakasakit na artifact ngunit hindi interesado sa artifact armors na maaaring magligtas ng kanilang buhay. Sa nakalipas na 2 taon, nagawa ni Yang Kai ang tungkol sa 20 artifact. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga feudal lords na nalaman ang tungkol sa kakayahan ni Yang Kai na pinuhin ang mga artifact sa pamamagitan ng salita ng bibig. Dumarami ang bilang ng mga feudal lords na dumating upang mag-order, at ang bayad para sa pagpino ng isang artifact ay tumaas sa 30,000 black ink coins bawat piraso. Hanggang sa sandaling ito na ang unang batch ng mga feudal lords na inimbitahan sa kastilyo ni Zagu ay nalampasan ang pait na pakiramdam. Naisip pa nila na nakakuha sila ng isang bargain para sa kanilang sariling artifact. Tungkol sa aktwal na bayad, walang alam si Yang Kai habang nakatuon siya sa pagpino ng mga artifact sa kuweba. Kahit nalaman niya ang tungkol dito, hindi siya mapakali. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay upang mas may posisyon ang kanyang sarili upang maisakatuparan ang kanyang misyon. Dahil parami ng parami ang mga feudal lord ang humiling sa kanya na lumikha ng mga artifact para sa kanila, iminungkahi nito na mas maraming tao ang nakakaalam ng kanyang kakayahan. Iyon ay magpapahintulot sa kanya na magkaroon ng mas mataas na pagkakataon na makamit ang kanyang layunin. Ang kanyang mga kasanayan sa artifact refining ay makabuluhang umunlad kumpara sa 2 taon na ang nakalipas, at kahit na malayo siya sa pagiging isang Grandmaster, maaari siyang ituring na isang Grandmaster. Ang Great Master, Grandmaster, at Great Grandmaster ay ang magkakaibang grado ng artifact refining. Bagamat walang sistematikong pag-uuri, ang mga naturang grado ay kinikilala ng lahat. Tanging ang mga nakagawa ng high-grade artifact ang maaaring ituring na mga Grandmaster. Ngayon, makakagawa lang si Yang Kai ng mga artifact sa mid-grade, kaya isa lang siyang Great Master. Hinihintay na lang niya ngayon na umalis si He Yuan sa Black Ink Nest. Pagkatapos gumawa ng ilang mga kalkulasyon, naisip niya na ito ay maaaring mangyari sa loob ng ilang taon. Sa loob ng kastilyo ni He Yuan, isang feudal lord ang magalang na umalis sa pangunahing bulwagan habang si Gui Liao ay may tame-time na ekspresyon. Ipinatawag niya ang feudal lord ito dahil mayroon siyang nakagawiang gawain, ngunit nagulat siya nang malaman niya ang isang nakakagulat na balita. Ang Black Ink disciple na nagngangalang Yang Kai ay talagang isang artifact refiner, at isang mahusay sa bagay na iyon. Talagang namangha si Gui Liao. Pagkatapos ng labanan sa pagitan ni Yang Kai at Liu Zian, ayon sa pagkakasunod ay pinarusahan niya sila. Naisip niya na sa pamamagitan ng paggamit ng Profound Yin Spirit Fruit bilang isang banta, si Yang Kai ay malapit nang mabigyan ng konsesyon. Gayunpaman, nawala lang ang lalaking iyon sa nakalipas na 2 taon. Ang bagay na ito ay hindi talaga nakaabala kay Gui Liao. Bilang Black Ink disciple ng Territory Lord, si Yang Kai ay hindi maaaring nakarating sa malayo at dapat ay nagtatago sa isang lugar sa Universe Fragment at nagpapagaling. Marahil ay hinihintay niya ang Territory Lord na lumabas sa Black Ink Nest para tumayo para sa kanya. Iyon ang orihinal na naisip ni Gui Liao, kaya hindi niya inaasahan na pumunta si Yang Kai sa lugar ni Zagu at nagsimulang magpino ng mga artifact para sa mga feudal lords. Laking gulat niya nang malaman niya ito.
Maaaring hindi alam ng ibang mga feudal lords kung gaano kahalaga ang isang human artifact refiner. Gayunpaman, si Gui Liao ay isang kaitiwala ni He Yuan. Ang Royal Lord ay nagsasagawa ng isang engranding plano na makakaapekto sa kinabukasan ng buong Black Ink Clan, at ito ay may kinalaman sa human artifact refiners. Masasabing ang bawat artifact refiner ay isang napakahalagang pag-aari sa maharlikang Panginoon at sa gayon ay itinuturing na lubos na mataas. Ang human artifact refiner ay hindi na basta ordinaryong Black Ink disciple. Kung ganoon, sa kabila ng marangal na pagkakakilanlan ni Gui Liao, hindi niya posibleng apihin si Yang Kai. Kung hindi, parurusahan siya ni He Yuan kapag lumabas siya sa Black Ink Nest. Gayunpaman, imposible para kay Gui Liao na humingi ng tawad. Bilang isang marangal na feudal lord, hindi siya susuko sa isang Black Ink disciple kahit ano pa ang mangyari. Matapos itong pag-isipan, tumawag siya. Liu Zian. Lumabas si Liu Zian mula sa kadiliman. Guro. Pumunta sa lugar ni Zago at sabihin sa kanya na pumunta. Oo, sagot ni Liu Zian. Makalipas ang halos 4 na oras, humarap si Zago kay Gui Liao at sumaludo sa kanya. Pagkatapos, magalang siyang nagtanong. May gusto ka bang gawin ko para sa iyo, Master Gui Liao? Titig na titig sa kanya si Gui Liao. Zago, nabalitaan ko na nakakuha ka ng napakaraming Black Ink coins kamakailan. Saglit na nagulat si Zago, ngunit hindi nagtagal ay kinalma niya ang sarili at ngumiti. Nalaman mo na ba ito, Master Gui Liao? Alam niyang hindi may tatago kay Gui Liao ang bagay na ito, at inaasahan na niyang aalis ito sa isang punto. Ngumuso si Gui Liao. Bago pumasok si Master Territory Lord sa Black Ink Nest, sinabihan niya akong pangasiwaan ang mga gawain sa kanyang teritoryo. Dahil nangyari ang ganoong pangyayari, paanong hindi ko ito malalaman? Ang lakas ng loob mo, Zago. Dahil ang Black Ink disciple na iyon ay isang artifact refiner, bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad at sa halip ay itinago mo siya sa iyong lugar para gumawa ng mga artifact para sa iba? Bahagyang yumoko si Zago. Master Gui Liao, ang tao ay ang Black Ink disciple ni Master Territory Lord. Dahil gusto niyang manatili sa pwesto ko, hindi ko siya pwedeng itaboy. Ngumisi si Gui Liao. Ayaw mo lang siyang pakawalan, di ba? Naniningil ka ng 30,000 Black Ink coins para sa isang artifact. Aabutin ka ng 12 kung hindi man daan-daang taon para kumita ng ganoon kalaking pera. Pilit na ngumiti si Zago. Pakiunawa sa aking sitwasyon, Master Gui Liao. Magkano ang ibinibigay mo sa tao? Tanong ni Gui Liao. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, sumagot si Zago. Sinabi ko sa kanya na sisingilan namin ang 10,000 Black Ink coins bawat artifact, at makakakuha ako ng 30%. Magulang ka talaga. Panunuya ni Gui Liao. Siya ang gumagawa ng lahat ng trabaho, pero nakakakuha lang siya ng 7,000 Black Ink coins para sa bawat piraso habang nakakakuha ka ng 20 hanggang 30,000. Maganda ang pakikitungo mo sa kanya, hindi ba? Hindi ka ba nag-aalala na kapag nalaman niya ito, magsampa siya ng reklamo laban sa iyo sa harap ni Master Territory Lord? Namutla si Zago. Sa palagay ko ay hindi mag-aabala si Master Territory Lord sa pagharap sa gayong maliit na bagay. Mahinahong sumagot si Gui Liao. Sino ang nakakaalam? Kung tutusin, lubos siyang pinapahalagahan ni Master Territory Lord. Marshall Peak, Kabanata 5078. Ang plano ni Gui Liao. Agad na natakot si Zago nang marinig ang mga salita ni Gui Liao. Sa nakalipas na 2 taon, ang halaga ng Black Ink coins na kinita niya kay Yang Kai ay higit na malaki kaysa sa posibleng makuha niya sa kanyang buhay. Sa sobrang yaman na nasa kanya ngayon, natural na ayaw niyang isuko ito. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Gui Liao, kung malaman ito ni Yang Kai at magsampa ng reklamo sa Territory Lord pagkatapos umalis ang huli sa Black Ink Nest, si Zago ay mapapahamak. Bagamat naniniwala siya na ang Territory Lord ay walang pakialam sa ganoong maliit na bagay, ang pagkakakilanlan ni Yang Kai ay talagang espesyal. Hindi lamang siya isang human artifact refiner, nakuha rin niya ang pabor ng Territory Lord. Paano kung ang Territory Lord ay handang manindigan para sa kanya? Isang nag-aalalang Zago ang tumingin kay Gui Liao. Master Gui Liao, sa tingin mo ba dapat kong ibalik ang lahat ng pera sa kanya? Ngumisi si Gui Liao. Nang hindi direktang sinasagot ang kanyang tanong, nagtanong siya. Zago, gaano ka nakatagal naging feudal lord? Kahit na walang ideya si Zago kung bakit biglang nagtanong ang isang lalaki tungkol dito, tumugon pa rin siya ng tapat. Ako ay isang feudal lord sa loob ng 3,000 taon. Na-stop ka bilang isang feudal lord sa loob ng 3,000. Naisip mo na bang umakyat para maging isang territory lord?
Tame time na sinabi ni Zagu. Pangarap ng bawat feudal lord na maging isang territory lord balang araw. Gayunpaman, walang pagkakataon para sa akin. Tulad ng Heaven Opening Realm Masters, ang accumulation ay susi sa cultivation ng Black Ink Clansman. Gayunpaman, maaaring pinuhin ng tao ang lahat ng uri ng mga material sa pagtatanim habang hindi iyon posible para sa Black Ink Clan. Mayroong dalawang paraan upang mapalago ng Black Ink Clansmen ang kanilang lakas. Una, maaari nilang makuha ang World Force at i-convert ito sa sarili nilang Black Ink Strength. Pangalawa, maaari nilang direktang makuha ang Black Ink Strength na ginawa sa Black Ink Nests para mapahusay ang kanilang mga kapangyarihan. Ang omnipresent na Black Ink Strength sa teritoryo ni He Yuan ay isinilang mula sa Black Ink Nest, at bawat Black Ink Clansman ay malayang nakakakuha nito. Ang Black Ink Strength sa lugar na ito ay parang world energy sa 3,000 worlds. Gayunpaman, mayroong hindi mabilang na Black Ink Clansmen na naninirahan sa teritoryong ito, at lahat ay sumisipsip at nipino ang ambient Black Ink Strength. Sa napakaraming tao na nagbabahagi ng Black Ink Strength, hindi ito makukuha ni Zagu para palakasin ang sarili kahit gaano pa siya kahirap. Isang pagkakataon, ngumiti si Gui Liao. Minsan sinabi ni Master Territory Lord na huwag na tayong maghintay ng mga pagkakataon na dumating sa atin, kailangan nating likhain ang mga ito para sa ating sarili. Biglang may napagtanto, si Zagu ay tumingin sa kanya ng tame time. Master Gui Liao, ibig mong sabihin. Tinitigan siya ni Gui Liao at iniba ang paksa sa pagsasabing. Gusto mo ba ng sarili mong pag-aaring lupain? Nang marinig iyon, naramdaman ni Zagu na bumibilis ang kanyang paghinga. Agad siyang tumango. Siyempre gusto ko. Ang dahilan kung bakit ako nagsisikap ng husto upang kumita ng Black Ink Coins ay dahil gusto kong bumili ng subnest mula kay Master Territory Lord. Gayunpaman, siya ay nagpapagaling ngayon, at ang Black Ink Nest ay isinara. At saka, wala akong sapat na Black Ink Coins. Bagamat kumita siya ng malaking pera sa pamamagitan ng pag-asa kay Yang Kai para gumawa ng mga artifact, nakaipon lang siya ng 300,000 Black Ink Coins. Ito ay isang malaking halaga ng kayamanan para sa isang feudal lord dahil ang 300,000 Black Ink Coins ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 3 bilyong Heaven Opening Pills. Ang isang feudal lord ay katumbas ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, at bihira ang sinumang 7th grade human na nagtataglay ng napakaraming kayamanan. Ito ay ang parehong kaso para sa Black Ink Clan. Upang magkaroon ng isang sariling pag-aaring lupain, hindi lamang ang isang Black Ink Clansman ay kailangang maging isang feudal lord, ngunit kailangan din nilang magkaroon ng sarili nilang Black Ink Nest, saka lang siya magkakaroon ng karapatang mag-apply para sa isang sariling pag-aari mula sa Territory Lord. Gayunpaman, ang pinakamababang grado na Black Ink Nest ay nagkakahalaga ng 500,000 Black Ink Coins. Ang karaniwang Black Ink Clansman ay hindi kailanman makakaipon ng napakaraming kayamanan sa kanyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming feudal lord ngunit kakaunti lamang sa kanila ang may sariling pag-aaring lupain. Bagamat sila ay sapat na makapangyarihan, wala silang sapat na pananalapi para makabili ng Black Ink Nest. Kapag ang isang feudal lord ay may sariling Black Ink Nest, magiging mas maginhawa para sa kanya na linangin o gumaling kapag siya ay nasugatan. Halimbawa, pagkatapos na bumalik si Zagu mula sa larangan ng digmaan, kahit na siya ay nasugatan, hindi siya nakapasok sa Black Ink Nest upang magpagaling dahil isinara ito ng Territory Lord. Makakabalik lang siya sa sarili niyang kastilyo at hintayin ng dahan-daang paghilom ng kanyang mga sugat. Gayunpaman, kung mayroon siyang sariling Black Ink Nest, mas mabilis siyang makakabawi. Sa pamamagitan ng pagmamayari ng kanyang sariling Black Ink Nest, maaari din niyang linangin ang loob nito at mabilis na madagdagan ang kanyang lakas upang magkaroon siya ng mas magandang pagkakataon na maging isang Territory Lord. Maraming benepisyo ang pagkakaroon ng Black Ink Nest. Ang isang ganoong benepisyo ay ang pagkakaroon niya ng sariling kabarayaran, na maaaring makaakit ng maraming mas mababang grado na Black Ink Clansmen upang manirahan sa kanyang teritoryo. Kung ang high-grade Black Ink Clansmen ay gustong umakyat upang maging feudal lords, kailangan nilang humingi ng tulong sa kapangyarihan ng kanyang Black Ink Nest. Sa paggawa nito, kailangan nilang bayaran siya ng bayad. Iyon ay magdadala sa kanya ng isang matatag na mapagkukunan ng kita. Bukod pa riyan, may karapatan din siyang i-conscript ang Black Ink Clansmen na naninirahan sa kanyang sariling lupain kapag sumiklab ang digmaan. Sa panahong iyon, maaari na siyang magtatag ng sarili niyang hukbo upang labanan ang mga tao. Kung gumawa siya ng kontribusyon sa larangan ng digmaan, siya ay gagantimpalaan ng malaki. Ang mga feudal lord na may sariling pag-aari ay ibang-iba sa mga walang sariling pag-aari.
Pangarap ni Zago na magkaroon ng sarili niyang Black Ink Nest at Fifth, at nagsumikap siyang makamit ito. Nang bigla na lang siyang tanungin ni Gui Liao ng ganoong tanong, hindi niya naiwasang mahulog sa kanyang ligaw na pag-iisip habang palihim niyang inaabangan ang susunod na sasabihin ng kausap. Gaya ng inaasahan, nakangiting sinabi ni Gui Liao. Hindi mahirap para sa iyo na makakuha ng sarili mong pag-aari. Sa katunayan, matutulungan kita dyan. Naramdaman ni Zago ang paninikip ng kanyang lalamunan habang nag-aalalang nagtanong. Paano mo ako tutulungan, Master Gui Liao? Sumagot si Gui Liao. Malakas ka, ngunit kakailanganin mo ng 500,000 Black Ink coins para makabili ng subnest. Magkano ang pera mo ngayon? Pagkatapos mag-alinlangan sandali, sinabi ni Zago ng mahinhin. 300,000. Malumanay na tumanggo si Gui Liao. Kailangan mo ng isa pang 200,000, kung gayon. Ayos lang. Maari akong magpahiram sa iyo ng ganoon kalaki at mababayaran mo ako kapag may pera ka na sa hinaharap. Sinabi ni Zago. Kahit na may sapat na Black Ink coins, ang Black Ink Nest ay sarado na ngayon. Paano ako kukuha ng subnest? Kailangan kong hintayin na lumabas ang Territory Lords. Ang Black Ink Nests na pagmamayari ng Feudal Lords ay pinalaki mula sa Territory Lords Black Ink Nest. Ang relasyon nila ay parang isang ina at kanyang mga anak. Iyon ang dahilan kung bakit tinawag na mga subnest ang Black Ink Nests na pag-aari ng Feudal Lords. Sa kabilang banda, ang Black Ink Nests na pagmamayari ng Territory Lords ay pinarami mula sa Royal Lords Black Ink Nest. Katulad nito, sila ang mga subnest ng Black Ink Nest ng Royal Lord. Nangangailangan ito ng maraming enerhiya para magparami ng subnest mula sa Black Ink Nest, kaya ang bawat subnest ay nagkakahalaga ng malaking halaga ng Black Ink coins. Hindi ito ibibigay sa isang feudal lord ng librere maliban sa kung siya ay gumawa ng napakalaking kontribusyon. Sa makatuwid, kahit na si Gui Liao ay handang magpahiram kay Zago ng pera, kahit na ang pinakamatalinong babae ay hindi makakapagluto ng pagkain ng walang kanin. Sa sandaling iyon, sinabi ni Gui Liao. Nagkataon na may kasama akong subnest. Inihanda ko ito para sa aking sarili noon. Gayunpaman, inutusan ako ni Master Territory Lord na tumulong sa pamamahala sa kanyang teritoryo at hinding-hindi ako pinapaalis. Kaya naman hindi pa rin ginagamit ang subnest. Ngayon na malapit na akong umakyat upang maging isang Territory Lord, ang subnest ay walang silbi sa akin. Maaari ko itong ibenta sa iyo. Nagkataon lang. Si Zago ay parehong nagulat at nagulat. Sa nakalipas na 2 taon, pinagsasamantalahan niya si Yang Kai para lang makakuha ng sapat na pera para makabili ng subnest, ngunit hindi pa siya nakakakuha ng sapat na Black Ink coins kahit ngayon. Hindi sumagi sa kanyang isipan na hindi lamang si Gui Liao ang handang magpahiram sa kanya ng pera, ngunit ibebenta rin niya ang kanyang subnest sa kanya. Dahil sa kanyang pag-unawa kay Gui Liao, alam ni Zago na ang ibang lalaki ay hindi isang taong mabait. Kaya habang siya ay nasa sabik, siya ay nagtanong ng maingat. May kondisyon ba nakalakip sa deal na ito, Master Gui Liao? Nagsimulang tumawa si Gui Liao. Noon pa man ay alam kong matalino ka, Zago. Mukhang tama ako sayo. May kondisyon nga, pero hindi ka makakasama sa anumang paraan. Pakilinaw sa akin, Master Gui Liao. Sa isang solemne na ekspresyon, sinabi ni Gui Liao. Kapag mayroon kang sariling pag-aaring lupa, gusto kong dalhin mo si Yang Kai sa lugar na iyon at ipagpapatuloy niya ang pagpino ng mga artifact. Maaari kong ipakilala sa iyo ang ilang mayayamang feudal lord na mas mayaman kaysa sa iyong mga kaibigan. Gayun din, kukunin ko ang kalahati ng kita mula sa pagbebenta ng mga artifact na ito. Bukod pa rito, gusto kong pinuhin niya muna ang 2 artifact para sa akin. Isang offensive artifact at isang defensive artifact. Naisip ni Zago na ang isang lalaki ay talagang sakam sa pamamagitan ng paghingi ng kalahati ng kita. Sa sinabi nito, maaari silang magutos ng mas mataas na presyo mula sa mas mayayamang feudal lord. Total, katulad niya, ang mga customer na ipinakilala niya kay Yang Kai ay mga feudal lord na walang sariling pag-aari. Ang mga feudal lord na umasa sa territory lord upang mabuhay ng natural ay hindi mayaman. Kung tungkol sa paggawa muna ng 2 artifact para kay Gui Liao, hindi talaga iyon isyo. Matapos itong pag-isipan, nagtanong si Zago. Master Gui Liao, sa tingin mo magkano ang dapat nating singilin sa ating mga bagong customer para sa mga artifact? Sa halip na sagutin ang kanyang tanong, nagtanong si Gui Liao. Ano sa palagay mo? Naisip ni Zago na medyo katawa-tawa ang ibang lalaki dahil binalik lang niya ang tanong sa kanya, ngunit sa kabila ng naisip niya, sumagot pa rin siya. Kasalukuyan akong naniningil sa mga dati kong customer ng 30,000 Black Ink coins bawat piraso.
Tungkol naman sa mga feudal lords na kilala mo, bakit hindi natin sila singilin ng 50,000 kada artifact? Kung naniningil sila ng 50,000 bawat artifact, maliban sa 7,000 black ink coins na kailangang ibigay kay Yang Kai, ang natitirang pera ay pantay na mahahati sa pagitan nila ni Gui Liao. Sa ganoong paraan, makakakuha pa rin siya ng 21,500 black ink coins. Bahagyang mas mababa sa 23,000 ang natatanggap niya ngayon, na ang halaga ng pera na makukuha niya sa pamamagitan ng pagsasamantala kay Yang Kai sa kanyang sarili. Higit pa rito, magiging sulit ang deal dahil nakakuha siya ng sariling pag-aaring lupain at black ink nest. 50,000 ay isang malaking halaga sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, kapag siya ay humingi ng 30,000, maraming mga feudal lord ang ayaw magbayad para dito. Tatawid sila sa linya sa pamamagitan ng paghingi ng mas mataas na presyo. 100,000. Malamig na sabi ni Gui Liao. Ano? Naisip ni Zago na mali ang kanyang narinig habang nakatingin sa kanya ng may pagtataka. 100,000. Napagdesisyonan na, Master Gui Liao. Hindi napigilan ni Zago na sumigaw. Hindi ba ang presyong ito ay napakataas? Papayag ba ang mga feudal lord na iyon na magbayad ng ganoong halaga para makakuha ng artifact? Ngumisi si Gui Liao. Huwag mong ikumpara ang mga feudal lord na kilala mo sa aking mga kasama. Lahat sila ay mga feudal lord na may sariling pag-aaring lupain. Sa palagay mo, ang mga feudal lords na kayang bumili ng mga subnest ay hindi sapat na mayaman. Lahat sila ay sabik na makakuha ng mga artifact na ginawa ng human artifact refiners. Gayunpaman, dahil ang lahat ng artifact refiner ay naipadala na sa Royal City, hindi nila mahawakan ang mga ito kahit na gusto nila. Kung mayroong isang tao na maaaring magpino ng mga artifact para sa kanila, sasang-ayon pa sila na magbayad ng higit sa 100,000. Total, iisa lang ang buhay nila, at palagi silang makakakuha ng mas maraming black ink coins. Pagkatapos ng isang pause, sinabi niya. Bukod dito, kapag umalis si Master Territory Lord sa Black Ink Nest, natural na kailangang huminto ang negosyong ito. Talagang ipapadala niya si Yang Kai sa Royal City, kaya kung hindi natin sasamantalahin ang pagkakataong ito para kumita ng mas maraming pera ngayon, hindi na magkakaroon ng ganoong pagkakataon muli sa hinaharap. Huwag kang mag-alala. Kailangan mo lang dalhin si Yang Kai sa iyong pag-aaring lupain, at magpapakilala ako sa iyo ng ilang customer. Kailangan mo lang silang pagsilbihan. Marshall Peak, Kabanata 5079. Ang mga grado ng Black Ink Nests. Dahil sinabi iyon ni Gui Liao, walang magagawa si Zago tungkol dito kundi ang tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay nagtanong si Gui Liao. Mayroon ka bang anumang partikular na hinihingi pagdating sa iyong sariling pag-aaring lupain? Matapos itong pag-isipan, sumagot si Zago. Wala talaga akong anumang partikular na hinihingi, ngunit tila kailangang umasa si Yang Kai sa isang panlabas na tulong tulad ng Earthfire upang pinuhin ang mga artifact. May rekomendasyon ka ba para dyan, Master Gui Liao? Nang marinig iyon, sinimulan ni Gui Liao na dumaan sa kanyang universe chart at ilang sandali pa, nag-iwan siya ng marka sa isang lugar at ipinasa ito kay Zago. Mayroong orihinal na Great Sun sa lugar na ito. Bagamat patay na ang araw ngayon, mayroon pa rin itong malaking halaga ng natitirang kapangyarihan. Gawin na lang nating fifth ang lugar na ito. Ang kapangyarihan ng dakilang araw ay higit pa rin sa isang Earthfire. Samantala, sumulyap si Zago sa universe chart. Nang matagpuan ang patay na Great Sun, tumango siya. Mabuti. Pagkatapos ay ikinaway ni Gui Liao ang kanyang kamay, pagkatapos ay lumabas si Liu Zian sa dilim na may dalang kakaibang kahon sa kanyang mga kamay. Hindi tiyak kung saan ginawa ang kahon dahil hindi ito mukhang metal o jade. Hindi rin tiyak kung ano ang nasa loob ng kahon. Gayunpaman, sa sandaling makita ni Zago ang kahon, siya ay nabalisa at hindi maalis ang kanyang mga mata. Nakangiting sabi ni Gui Liao. Kailangan mong itago ang subnest na ito sa isang ligtas na lugar. Isa lang ang subnest ko, kaya kapag nawala mo ito, mawawala rin ito ng tuluyan. Isang nasasabik na Zago ang kumuha ng kahon at paulit-ulit na nagpasalamat. Ito ang susi sa pagiging isang feudal lord na may sariling pag-aari, at ito rin ang bagay na lagi niyang pinapangarap na makuha. Hindi sumagi sa isip niya na madali niya itong makukuha sa araw na ito. Kailangan mo bang turuan kita kung paano hatch ito? Tanong ni Gui Liao. Hindi na kailangan iyon. Umiling si Zago. Bigla niyang naalala ang isang bagay, nag-aalangan niyang sinabi. Master, kailangan ng maraming resources o world force para mapisa ang isang Black Ink Nest. Ako. Isang mapagbigay na Gui Liao ang nagwagayway ng kanyang kamay. Bumili ka lang ng resources gamit ang 300,000 Black Ink coins na mayroon ka.
Dapat ay sapat na ito upang mapisa ang isang Black Ink Nest. Para sa 500,000 Black Ink Coins na kinakailangan para mabili ang Black Ink Nest na ito, maaari mo akong bayaran sa ibang pagkakataon. Maraming salamat, Master Guiliao. Nagpasalamat si Zagu. Bagamat may utang na siya ngayon kay Guiliao ng 500,000 Black Ink Coins, sulit ito para sa isang feudal lord na tulad niya. Lihim siyang gumawa ng ilang kalkulasyon at napagtanto na kung makakamit ang sinabi ni Guiliao, makakakuha siya ng 46,500 Black Ink Coins para sa bawat artifact. Pagkatapos gumawa ni Yang Kai ng higit sa 11 artifact, mababayaran niya ang kanyang utang. Hindi niya maiwasang isipin na madaling kumita ng pera gamit ang isang human artifact refiner na kasama niya. Nadama din niya na maswerte na sina Yang Kai at Guiliao ay nasa masamang kalagayan. Kung hindi siya makakakuha ng ganoong kalaking pera. Si Guiliao sana ang ganap na kontrolin ang bagay na ito. Ngayon, si Guiliao ay tinulungan lamang siya ng palihim sa halip na tanggapin ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay. Siya ay dapat na nag-aalala na ang Territory Lord ay mag-iimbestiga sa ilang mga bagay kapag siya ay tapos na sa pagpapagaling. Sa makatuwid, kahit nakikita si Zagu ng mas maraming pera, kailangan din niyang makipagsapalaran. Sa kabila ng lahat ng iyon, masaya pa rin si Zagu. Pagkaalis ng kastilyo, si Zagu ay nasa tulala pa rin. Hindi pa rin siya makapaniwala na sa wakas ay natupad na ang kanyang pangarap. Ang kahon na naglalaman ng subnest ay hindi maaaring itago sa loob ng space ring. Para sa Black Ink Clan, ang isang Black Ink Nest ay isa ring buhay na nilalang. Sa makatuwid, bumalik si Zagu sa kanyang kastilyo at maingat na inilagay ang kahon sa isang ligtas na lugar bago maglibot sa teritoryo ni Hiyuan. Pagkatapos ay ginugol niya ang kanyang kayamanan sa pamamagitan ng pagbili ng maraming World Spheres at mga materyales ng iba't ibang mga grado. Hindi nagtagal, naubos ang 300,000 Black Ink Coins. Sa kabila nito, ang malaking halaga ng mga mapagkukunan sa kanyang space ring ay nagpaginhawa sa kanya. Habang inihanda ni Zagu ang lahat, kinukumpleto ni Yang Kai ang isa pang artifact. Pagkatapos sabihin kay Yang Kai na magpahinga, sinimulan ni Zagu ang pakikitungo sa mga feudal lords na nandoon para gawin ang kanilang mga artifact. Dahil nakipagkasundo siya kay Guiliao, hindi siya handang mag-aksaya ng oras dito. Kung tutusin, maaari lamang niyang singilin ang mga feudal lord na ito ng 30,000 para sa isang artifact habang nangako si Guiliao na makakapagsingil sila ng 100,000 bawat artifact. Dahil may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga presyo, natural na alam ni Zagu kung alin ang pipiliin. Tiyak, ang mga feudal lord ay hindi nasiyahan dito. Gayunpaman, sinabi ni Zagu na ipinatawag ni Guiliao si Yang Kai pabalik sa kastilyo. Dahil dito, walang magagawa ang mga feudal lord ito tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay ang Black Ink disciple ng Territory Lord, kaya hindi nararapat para sa kanya na patuloy na manatili sa tirahan ni Zagu. Nang may handa na ang lahat, tinipon ni Zagu ang lahat ng kanyang mga nasasakupan at pinangunahan si Yang Kai na mag-navigate sa kawalan. Habang papunta sa kanilang destinasyon, nag-aalalang sinabi ni Yang Kai, "Brother Zagu, hindi nararapat na bigla akong umalis nang hindi nagpapalam kay Master Guiliao tungkol dito." Nakangiting sagot ni Zagu, "Huwag kang mag-alala tungkol dito, Brother Yang. Ipinaalam ko na kay Master Guiliao, at alam niyang nanatili ka sa pwesto ko sa nakalipas na 2 taon." May sinabi ba siya? Umiling si Zagu. Si Master Guiliao ay abala sa pagharap sa mga gawain sa teritoryo. Hindi siya mapakali na humawak ng ganoong kababalaghang bagay. Malumanay na tumanggo si Yang Kai. "Mabuti yan." Pagkatapos, nagtataka siyang nagtanong, "Saan tayo pupunta?" Isang masiglang Zagu ang sumagot, "Pupunta tayo sa aking sariling pag-aari." Tumanggo si Yang Kai. Nang makita ang maligamgam na reaksyon ng isa pang lalaki, nakangiting sinabi ni Zagu, "Brother Yang, dahil ikaw ay tao, sa palagay ko ay wala kang ideya kung gaano kahalaga ang sariling pag-aari sa isang Black Ink clansman." Talagang walang ideya si Yang Kai tungkol dito. Kahit na siya ay nanatili sa tabi ni Nguyen sa loob ng 2 taon sa hinterland ng Black Ink clan noong nakaraan, ang huli ay isa lamang high-grade clansman na katumbas ng isang 6th-grade human. Bukod dito, nagpunta lang ang Notan mula sa isang blood arena patungo sa susunod para kumita ng Black Ink coins. Sa pangkalahatan, kaunti lang ang alam ni Yang Kai tungkol sa mga panloob na gawain ng Black Ink clan. Sa katunayan, kahit na ang dalawang lahi ay nag-aaway sa isa't isa sa loob ng millennia, hindi pa rin alam ng humans ang tungkol sa Black Ink clan. Naglaro si Yang Kai sa pagsasabing, "Pakipaliwanagan mo ako." May pagmamalaki sa mukha ni Zagu habang nagsasalita siya. "Hayaan mong sabihin ko ito,
Brother Yang. Sa pagkakaroon lamang ng sariling pag-aari, ang isang feudal lord ay maituturing na isang tunay na feudal lord. Ang mga feudal lord na walang sariling pag-aari ay parang mga tigre na walang ngipin. Isang naguguluhan na si Yang Kai ang nagsabi. Hindi ko maintindihan. Humalaklak si Zago. Dahil ikaw ay tao, inaasahan na hindi mo ito makukuha. Alam mo ba kung bakit napakaraming feudal lord ngunit kakaunti lamang sa kanila ang may sariling pag-aari? Dahil ba sa walang sapat na lupa? Random na sagot ni Yang Kai. Kung tutusin, kanina pa niya pinag-isipan ang isyong ito, ngunit hindi niya maisip ang dahilan sa likod nito. Dahil nabanggit ito ni Zago ng biglaan, naisip niyang malulutas ang kanyang pagdududa sa araw na ito. Nang marinig iyon, nagulat si Zago saglit bago humagalpak ng tawa. Iyon nga ang isa sa mga dahilan. Si Sir Territory Lord ay mayroong 12-dosenang mga feudal lord na nagtatrabaho para sa kanya. Kung ang bawat feudal lord ay may sariling pag-aari, hindi magkakaroon ng sapat na lupain. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan ay ang limitadong bilang ng mga Black Ink Nests. Mga Black Ink Nest. Nagulat si Yang Kai. Ano ang kinalaman nito sa Black Ink Nests? Ipinaliwanag ni Zago. Bagaman ang mga tao ay nakipaglaban sa Black Ink Clan sa hindi mabilang na taon, sa palagay ko ay hindi mo pa rin alam na may iba't ibang grado ng Black Ink Nests. Nakita mo na ang Black Ink Nest ng Master Territory Lord. Hindi mo ba iniisip na napakalaki at kahanga-hanga? Oo, iniyuko ni Yang Kai ang kanyang ulo. Ang Black Ink Nests ay ang pundasyon ng Black Ink Clan, at mayroong 3 grado sa kabuuan, na ang Royal Lords Black Ink Nests, ang Territory Lords Black Ink Nests, at ang Feudal Lords Black Ink Nests. Sa mga termino ng tao, ang mga Black Ink Nest na ito ay maaaring ikategorya sa high grade, mid grade, at low grade. Ang Master Territory Lords Black Ink Nest ay mid-grade. Maaari mong isipin na ito ay napakaganda, ngunit kung magkakaroon ka ng pagkakataong makakita ng isang Royal Lords Black Ink Nest, malalaman mo na ang pagmamay-ari ni Master Territory Lord ay medyo maliit. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai dahil ito ang unang beses na narinig niya ang tungkol dito. Itinuring niya na ang mga tao ay walang ideya tungkol sa gayong pagkakategorya din. Nakataas ang kanyang kilay, tinanong niya. Kaya ang isang Feudal Lord's Black Ink Nest ay ituring na low grade. Oo, tumanggo si Zago. Ang bawat Black Ink Nest ay nakadepende sa mas mataas na grado. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Nakangiting paliwanag ni Zago. Ang Black Ink Nest ng Territory Lord ay dapat na mula sa Black Ink Nest ng Royal Lord, habang ang isang Feudal Lord's Black Ink Nest ay palaging pinapalaki mula sa isang Territory Lord's Black Ink Nest. Sa makatuwid, ang Feudal Lord's Black Ink Nest ay isang subnest ng Territory Lord's Black Ink Nest habang ang isang Territory Lord's Black Ink Nest ay isang subnest ng Royal Lord's Black Ink Nest. May ganoong relasyon sa pagitan ng Black Ink Nests. Nagulat si Yang Kai, iniisip na natutunan niya ang isang mahusay na sikreto ng Black Ink Clan ngayon. Noong nakaraan, ang mga tao ay may ilang mga haka-haka tungkol sa kung paano ipinanganak ang Black Ink Nests, ngunit hindi nila nalaman ang katotohanan. Hanggang sa narinig ni Yang Kai ang tungkol dito mula kay Zago ay napagtanto niya na ang isang mas mababang grado ng Black Ink Nest ay nahiwalay sa isang mas mataas na grado Black Ink Nest. Sa isang tame-time na ekspresyon, sinabi ni Zago, nangangailangan ito ng maraming enerhiya para maipanganak ang isang subnest, kaya ang bawat isa ay lubhang mahalaga. Hindi natin ito makukuha ng madali. Habang nagsasalita siya, tinapik niya ang kahon sa kanyang mga braso. Binili ko itong subnest na may 500,000 Black Ink coins. Nagulat si Yang Kai. Iyon ay isang subnest. Dala-dala ni Zago ang kahon na ito habang papunta sa kanilang destinasyon. Tiyak na nakikita ito ni Yang Kai. Kahit na curious siya, hindi na niya tinanong kung ano ang nasa loob ng kahon. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto niya na ito ay isang subnest. Oo, ito ay isang subnest. Seryosong tumanggo si Zago. Gayunpaman, hindi pa ito napipisa. Pagkatapos itong mapisa, ito ay magiging isang tunay na Black Ink Nest. Sa sinabi nito, natural na mas maliit ito kaysa sa Black Ink Nest ng Master Territory Lord. Kung tutusin, ito ay isang Feudal Lord Black Ink Nest lang. Gayunpaman, sa Black Ink Nest na ito, ako ay magiging isang tunay na Feudal Lord. Habang nagsasalita siya, sinimulan niyang isipin ang magandang kinabukasan sa kanyang harapan. Gamit ang sarili kong Black Ink Nest, makakaakit ako ng mas maraming Black Ink Clansmen na manirahan sa aking sariling pag-aaring lupain. Kung ang high-grade Black Ink Clansmen na iyon ay gustong umakyat upang maging Feudal Lords, kailangan nilang umasa sa kapangyarihan ng aking Black Ink Nest,
at maaari ko silang singilin ng bayad para lamang magamit ito. Kapag sapat na ang mga residente sa saliring pag-aaring lupain, maaari akong bumuo ng sarili kong army at sundan si Master Territory Lord para lumaban sa mga tao. Halos wala sa sarili si Yang Kai dahil ito ang unang pagkakataon na nalaman niya na kailangang mapisa ang isang Black Ink Nest. Isa ba talagang buhay na nilalang? Paano ito napisa? Marami na siyang nakitang Feudal Lord Black Ink Nests, ngunit lahat sila ay napakalaki. Bagamat ang isang Feudal Lord Black Ink Nest ay hindi maihahambing sa isang pag-aari ng isang Territory Lord, hindi ito posibleng ipasok sa isang kahon. Habang nakakaramdam ng pag-aalinlangan, maingat siyang nagtanong. Brother Zago, sinabi mo na kung ang high-grade Black Ink clansmen na iyon ay gustong umakyat upang maging isang Feudal Lord, kailangan nilang umasa sa iyong Black Ink Nest. Paano kung gusto mong umakyat para maging isang Territory Lord? Sumagot si Zago. Kailangan kong umasa sa Black Ink Nest ng Territory Lord, na pag-aari ni Master Territory Lord. Ang Black Ink Nest na ito ay hindi sapat na malakas para suportahan ang aking pag-akyat. Tumanggaw si Yang Kai nang marinig ang kanyang paliwanag. Sa madaling salita, ang isang low-grade Black Ink Nest ay maaaring makatulong sa isang Black Ink clansman na umakyat upang maging isang Feudal Lord habang ang isang mid-grade Black Ink Nest ay maaaring makatulong sa isang Feudal Lord na maging isang Territory Lord. Gayunpaman, ang high-grade Black Ink Nest lang ang makakatulong sa isang Territory Lord na umakyat upang maging isang Royal Lord. Marshall Peak, Kabanata 5080. Pagpisa sa Black Ink Nest. Ang iba't ibang grado ng Black Ink Nests ay pagmamay-ari ng Black Ink clansmen na may iba't ibang status. Ito ay isang malinaw at simpleng sistema. Matapos itong pag-isipan, nagtanong si Yang Kai. Maaari bang ipanganak ang isang sub-nest mula sa isang Feudal Lord Black Ink Nest? Nakangiting umiling si Zago. Ang Feudal Lord Black Ink Nest ay ang pinakamababang grado. Paano mahihiwalay ang isang sub-nest dito? Kung gayon, kaninong sub-nest galing ang Royal Lord Black Ink Nests? Nagulat si Zago sa tanong. Ang Royal Lord Black Ink Nest na ang pinakamataas na grado. Sumimangot si Yang Kai. Gayunpaman, ayon sa iyo, ang bawat Black Ink Nest ay hiwalay sa mas mataas na grado ng Black Ink Nest. Kung ganoon, dapat mayroong source kung saan nanggaling ang lahat ng Black Ink Nests. Ano ang source na ito? Isang napatulala na si Zago ay tumingin kay Yang Kai saglit bago ngumiti. Natalo ako nito, Brother Yang. Wala akong ideya kung ano o saan ang pinagmulan. Gayunpaman, sa pagkakaalam ko, ang Royal Lord Black Ink Nest talaga ang pinakamataas na grado. Walang mas mataas na grado ng Black Ink Nest. Marahil ang Black Ink Nest ng Royal Lord ang pinagmulan. Tumanggaw si Yang Kai dahil maaari lamang niyang tanggapin na totoo ang pahayag na ito sa ngayon. Siya ay nagpasya na huwag bang kailan pa ang paksang ito. Sa halip, na-curious siya sa kahon na nasa kamay ni Zago. Brother Zago, paano mo ito pipisa para maging totoong Black Ink Nest? Humalaklak si Zago. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Habang nagsasalita sila, patuloy silang sumusulong. Pagkalipas ng ilang araw, biglang huminto si Zago at kumuha ng Universe Chart. Ang Universe Charts ay unang naimbento ng humans. Gayunpaman, habang ang dalawang lahi ay lumaban sa isa't isa sa loob ng hindi mabilang na taon, marami sa mga imbensyon ng tao ang nakuha ng Black Ink Clan. Ang ilan sa mga halimbawa ay mga artifact na uri ng paglipad at Universe Chart. Nandito na, nang matukoy ang kanilang eksaktong lokasyon, naging masigla si Zago. Sa lugar na ito bilang sentro, ang kalahating araw na radius ng paglalakbay ay maituturing na aking pag-aaring lupain. Natigilan si Yang Kai. Ang iyong sariling lupain ay medyo malawak, kung gayon. Dapat pansinin na si Zago ay isang feudal lord, kaya maaari siyang tumawid ng medyo malayo sa pamamagitan ng paglipad ng kalahating araw. Sa madaling salita, magiging malaki ang kanyang sariling lupain. Humalaklak si Zago. Swerte lang. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid. Sa una, ang buong Black Ink battlefield ay dapat na maging isang maunlad na lugar. Gayunpaman, dahil sa mga katangian ng Black Ink Clan, ang Black Ink battlefield ay napuno lamang ng mga patay na Universe Worlds ngayon. Ngayon, ang nakikita lang nila sa malapit ay ang Universe World at mga fragment ng universe na puno ng Death Chi. Hindi nagtagal ay nakahanap si Zago ng isang angkop na lugar at lumipad patungo sa isang Universe World na hindi maliit o malaki, at lumapag kaagad pagkatapos. Ang buong mundo ay napuno ng Death Chi at wala man lang bahid ng sigla. Ni hindi naramdaman ni Yang Kai ang kaunting world force sa paligid. Sa sinabi nito, hindi na siya nagulat dahil ito ay inaasahan lamang. Kung gayon, pipiliin ko ang lugar na ito.
Tumingin si Zagu sa paligid, halatang natutuwa sa lugar na ito. Habang nagsasalita ay maingat niyang ibinaba ang kahon na dala-dala niya sa kanyang mga bisig. Bagamat maliit ang parisukat na kahon na ito, tila mabigat ito. Hindi ito namalayan ni Yang Kai nang nasa braso ni Zagu ang kahon, ngunit sa sandaling ibinaba niya ito, bahagyang yumanig ang buong lupa. Maging ang paligid ng kahon ay medyo lumubog. Sa isang mataimtim na ekspresyon, tinitigan ni Zagu ang kahon at sinabi sa parehong solemne na tono. Brother Yang, ayaw mo bang malaman kung paano napisa ang isang black ink nest? Dapat kang manood ng mabuti, kung gayon. Marahang tumanggo si Yang Kai at tinitigan ang kahon. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumulo ang black ink strength mula sa kamay ni Zagu habang inilagay niya ang kanyang palad sa kahon. Hindi tiyak kung ano ang kanyang ginawa, ngunit ang kahon ay nabasag at nahati. Sa isang iglap, isang flower bud na hindi pa namumulaklak ang dumating sa paningin ni Yang Kai. Ang bagay na ito ay katulad ng mga black ink nest na nakita niya noon, mas maliit lang. Gayunpaman, naramdaman niya ang napakayaman na black ink strength na dumadaloy sa paligid nitong wala pa sa gulang na black ink nest. Katulad ng lahat ng black ink nests na nakita niya noon, ang bagay na ito ay parang buhay na nilalang. Sa tuwing humihinga ito, ang black ink strength ay lalabas mula rito. Sa sandaling ito, humakbang pasulong ang mga nasasakupan ni Zagu. Bagamat walang ibinigay na utos, lahat sila ay napaluhod at idiniin ang kanilang mga ulo sa lupa sa direksyon ng black ink nest sa isang taos-pusong paraan. Nagsimula silang kumanta ng isang bagay na parang nagsasagawa sila ng isang ritual. Si Zagu ay maliwanag na nabalisa. Tapos bigla na lang niyang sinaksak yung isang daliri niya sa dibdib niya. Natigilan si Yang Kai sa nakita, iniisip na sinusubukan ni Zagu na magpakamatay. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na hindi ito ang kaso. Bagamat sinaksak ni Zagu ang isang daliri sa kanyang dibdib, hindi niya sinusubukang wakasan ang kanyang sariling buhay. Nang hilahin niya ang kanyang kamay, may patak ng itim na dugo sa kanyang daliri. Isinilang ang black ink clansmen sa black ink nests, kaya hindi na nila kailangan ang sexual reproduction tulad ng humans. Sa sinabi nito, hindi sila naiiba sa mga tao pagdating sa kanilang anatomy. Sa makatuwid, sa sandaling nakita ni Yang Kai ang itim na dugo, alam niya na ito ay isang patak ng dugo mula sa puso ni Zagu. Ito ay marahil ang katumbas ng isang human's blood essence. Kung mawawala ito, masisira nito ang aura ng Black Ink Clansman at maging sanhi ng pag-uusok ng kanilang lakas. Gaya ng inaasahan, pagkatapos mag-extract si Zagu ng isang patak ng dugo mula sa kanyang puso, kapansin-pansing hangina ang kanyang aura. Pagkatapos, ibinagsak niya ang dugo sa black ink nest, na mabilis na hinigop ito. Sa susunod na sandali, nabuo ang koneksyon sa pagitan ng black ink nest at Zagu. Si Yang Kai ay nakatingin sa gilid habang iniisip niya na ito ay katulad ng kung paano inangkin ng ilang tao ang pagmamayari ng ilang artifact sa pamamagitan ng pagbuhos ng kanilang dugo sa mga ito. Matapos masipsap ang dugo ni Zagu, ang black ink nest ay naiwan sa kanyang brand. Mula ngayon, ang black ink nest na ito ay pag-aari ni Zagu, at hinding-hindi ito maaagaw sa kanya ng ibang black ink clansmen, kahit na hindi malinaw kung paano maaapektuhan ang black ink nest sa pagkamatay ni Zagu. Inakala ni Yang Kai na walang magbabago. Kung tutusin, wala pa siyang narinig na anumang insidente kung saan madudurog ang mga artifact pagkatapos na pumanaw ang mga may-ari nito. Magkakaroon na lamang ng bagong may-ari pagkatapos na mawalan ng buhay ang orihinal na may-ari. Bagamat hangina ang aura ni Zagu pagkatapos niyang tapusin ito, halatang mataas ang loob niya. Pagkatapos ay may kinuha siya mula sa kanyang space ring. Nakita ni Yang Kai na ito ay isang world sphere na puno ng world force. Iniisip niya kung saan ito nakuha ni Zagu. Walang pag-aalinlangan, inihagis ni Zagu ang world sphere sa gitna ng flower bud. Sa susunod na sandali, ang black ink nest ay nagsimulang manginig at pumipintig na parang puso. Ang world force sa loob ng world sphere ay agad na nilamon ng black ink nest. Habang nangyari ito, ang buong black ink nest ay nagsimulang nanginginig ng marahas nang may tumubo mula rito na tila laman. Ang unang maliit na black ink nest ay nagsimulang lumawak ng mabilis. Ilang sandali lang, ang orihinal na maliit na black ink nest ay lumawak ng ilang beses, at ang paglaki nito ay tila hindi humihinto anumang oras sa lalong madaling panahon. Patuloy na inihagis ni Zagu ang higit pang world spheres, na puno ng world force, sa black ink nest, na hindi tumigil sa paglaki. Pagkalipas ng ilang araw, ipinanganak ang isang libong metrong taas na feudal lord's black ink nest na sumakop sa isang malaking lugar. Napailing si Yang Kai habang pinagmamasdan niya ang buong proseso. Hanggang sa sandaling ito naisip niya kung paano nabuo ang black ink nests.
Sa katunayan, marahil siya ang unang tao na nakasaksi kung paano napisa ang isang Black Ink Nest. Marahil ay nakita na ito ng ilang Black Ink disciples noong nakaraan, ngunit ang impormasyong iyon ay hindi kailanman nakolekta ng mga tao. Malapit na itong matapos. Natuwa si Zagu habang nakatingin sa malaking Black Ink Nest. Ang kanyang mga nasasakupan ay paulit-ulit na nagsasagawa ng parehong ritual sa isang taos-pusong paraan, at tila hindi sila tumitigil anumang oras sa lalong madaling panahon. Ito na ba ang huling anyo? Tanong ni Yang Kai. Marami na siyang nakitang Black Ink Nests na pagmamayari ng mga feudal lords, ngunit lahat sila ay mas malaki kaysa rito. Kaya naman na-curious siya. Umiling si Zagu. Maaari pa ring lumaki ang Black Ink Nest na ito, ngunit wala akong masyadong resources sa akin ngayon. Kailangan kong gamitin ang mga ito para sa ibang mga bagay. Mapapalago ko lang ang Black Ink Nest na ito kapag mayroon akong ekstrang pera. Nakikita ko. Iniyuko ni Yang Kai ang kanyang ulo. Tingnan natin ang loob. Masaya si Zagu at hindi na siya makapaghintay na ibahagi ang kanyang kagalakan sa iba. Gayunpaman, maliban sa kanyang mga subordinate, si Yang Kai ay ang tanging Black Ink disciple doon. Kaya, maaari lamang niyang imbitahan si Yang Kai na pumasok. Tiyak, hindi siya tatanggihan ni Yang Kai. Sa katunayan, curious siya kung ano ang hitsura ng loob ng Black Ink Nest. Bagamat nakapasok na siya sa mid-grade Black Ink Nest ni Zulfang dati, ang isang iyon ay partikular na ginamit para sa pagpapagaling. Bukod dito, ang lahat ng kanyang pinagtutuunan ay ang pagpatay kay Zulfang noon, kaya hindi na niya pinansin ang anumang bagay sa oras na iyon. Matapos mahubog ang Black Ink Nest, tila isang malaking usbong ng bulaklak na nakaupo sa lupa. Sa nakalipas na ilang araw nang lumalaki ang Black Ink Nest, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang isang malalim na puwersa ay tila lumawak mula sa ilalim ng Black Ink Nest at naging mga ugat, na nag-uugnay sa Black Ink Nest sa Universe World. Tila hindi kumibo si Zagu, ngunit sa sandaling tumayo siya sa harap ng Black Ink Nest, isang puwang ang lumitaw sa ibaba at nagpakita ng isang madilim na daanan. Gumamit siya ng isang patak ng dugo mula sa kanyang puso upang pinuhin ang Black Ink Nest na ito, kaya dahil nakakonekta na siya dito, madali niya itong makontrol. Matapos pumasok si Zagu, sinundan siya ni Yang Kai. Tumawid sila sa mahabang daanan at nakarating sa isang bakanteng silid. Nakikita ni Yang Kai na ang mga dingding ng silid na ito ay tila gawa sa laman. Ang buong Black Ink Nest ay napuno ng Black Ink Strength at isang hindi maipaliwanag na masamang aura. Sinabi ni Zagu, sa Black Ink Nest na ito, magiging mas madali para sa akin ang paglinang. May pagkakataon pa para sa akin na umakyat upang maging isang territory lord. Babatiin kita ng maaga kung gayon, Brother Zagu. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao, pagkatapos ay nagtanong. Nakita kong gumagamit ka ng maraming World Spheres kanina. Kaya, kailangan ng World Force na magpisa ng Black Ink Nest. Nakangiting sumagot si Zagu. Oo, kailangan ng World Force na magpisa ng Black Ink Nest. Siyempre, ang mga mapagkukunan ng paglilinang na ginagamit ng mga tao ay gagana rin. Hayaan mong sabihin ko ito, ang isang Black Ink Nest ay maaaring sumipsop ng anumang bagay na naglalaman ng enerhiya at ibahin ito sa Black Ink Strength. Nang marinig ang kanyang paliwanag, naisip ni Yang Kai na hindi nakakapagtaka kung saan man pumunta ang Black Ink Clansmen, ang Universe Worlds ay mapupuno ng Death Chi. Ang Black Ink Clan ay ang likas na kaaway ng 3,000 mundo. Kung sila ay pinahihintulutan na lusubin ang 3,000 mundo, lahat ng buhay ay malilinis. Mula pa noong una, ang mga masters ng bawat henerasyon mula sa Cave Heavens and Paradises ay sinusubukang sirain ang Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield upang pigilan sila sa pagbabante sa 3,000 mundo. Dahil dito, hindi mabilang na mga tao ang nasawi. Gayunpaman, maliban sa mga cultivator mula sa Cave Heavens at Paradises, halos walang sinuman sa buong 3,000 mundo ang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Ito ay isang trahedya para sa lahat ng mga sakripisyong ito na ginawa ngunit hindi kailanman kinikilala.